Pangalawang APEC for ministerial meeting ipinagpatuloy. Rekomendasyon ng mga ministers hinggil sa structural reform na iakyat sa APEC leaders. Ibabahagi sa isang joint press conference. Ang balitang yan ihati ni Jade Miguel live. Yes, Ralph, inaasahan nga na magkakaroon ng 10% improvement sa bilis ng transaksyon o ang ease of doing business sa Asia-Pacifico sa taong 2018. Yan ay rekomendasyon ng mga ministers sa APEC economic leaders na kanilang napagkasunduan sa APEC Structural Reform Ministerial Meeting dito sa Cebu City. Tutukuyin ang bilis ng transaksyon sa rehiyon base sa 5 priority areas tulad ng pagsisimula ng business, pagkuha ng construction permit, pakikipagkalakalan sa ibang borders, pagkuha ng credit at pagtalima sa kontrata. Upang maipagpatuloy ang nasimulang kasunduan ng APEC New Strategy for Structural Reform pagkatapos ng 2015, nais endorso ng mga ministers ang work programs na nakasaad sa Renewed Agenda for Structural Reform o RACER. Sa aspekto ng structural reform at inclusive growth, rekomendasyon nila sa Economic Committee na gumawa ng policy framework at indicators na susukat kung inclusive nga ba ang mga polisiya na ipinatupad. Sa aspekto naman ng structural reform at innovation, inaasahan na makukumpleto ang APEC Economic Policy Report sa Nobyembre na mag-aanalisa ng mga polisiya para mas mapaganda ang insentibo sa innovation. Samantala, sa aspekto naman ng structural reform at services na nagkaroon ng inisyatiba ang ating bansa na ilunsad ang APEC Services Cooperation Framework na magbibigay ng isang direksyon para mas mag-focus ang APEC economies sa ng services sector. Sa kabilang banda, para naman masiguro ang matatag na implementasyon ng mga plano sa ilalim ng RACER, magsasagawa ng APEC ng midterm review nito sa 2018 at final review sa itinakdang pangatlong structural reform ministerial meeting sa taong 2020. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa APEC Structural Reform Ministerial Meeting dito sa Cebu City. Kasamang RTVM at si Larry doon. Ako po si Jade Miguel nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Jade Miguel.